Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So it's another day, another vlog. So sa araw na ito, dito na naman ako sa aking maliit na bonsai garden. Maghanap ng mga bonsai materials kung matatrabaho ko for this morning. Bago sa lahat, may ipapakilala muna ako sa inyo. May nakita ako dito. So itong ori ng halaman. Dito sa aming lugar, pati anak ko hindi alam nito, pero ako alam ko kasi tinuruan ako ng mama ko. So tawag dito sa aming lugar sa elepante. Isa itong mabisang gamot dati hanggang ngayon. So itong elepante, hindi ko alam kung anong pangalan sa ibang lugar. So kaya ito tinatawag na elepante. Ito yung yung klaro. Ayan, klaro na ito. Yan, yung bulaklak niya, parang yung ng elepante, sungo. So, ito tambal na siya o kuan, gamot ito sa yung panghihilo ba, yung mabughat. Tapos yung parang napapagod ka, pwede din sa lagnat. Pero ang pagkakalam ko itong halaman ito is yung ugat. Dililinisan mo tapos ihulo mo sa tubig, then inumin mo. Nasubukan na rin namin ito, yung bata pa ko, ito ang pinainom ng mama ko at saka yung mga kapatid ko na babae. So ngayon punta na tayo dito sa garden na maliit. So itong dati maganda ito. It is my limoncito. Then I think need na to repotting, then tanggalan lahat ng dahon kasi namumutla. Then may nakita ko kanina dito sa may ato dog. Happy. So ito na aso, nakabuhi, tapos is this is a local dog. Yan, sunod-sunod na sa ako. Sige, so taas na akong video. So dito tayo. Ito, kailangan ko pang ayusin ito. Yan, daming damo. So, ito ang napili ko. Aayusin. Ito ang aking paikos na. Kasi, ilipat ko ito sa area na may 100% sunlight. Kasi, parang yung dahon, kita niyo yung dahon. Yan, yun ang nangyari niya. So, tanggalan ko lahat ng dahon yan. So, simula na tayo. Bigat, gulang na tayo. Hindi mahirap magbuhat-buhat ng mabibigat na mga bagay-bagay. So, kuha na ko ng puan. So, since matangkad, tapos mahirap sa camera, i-adjust ko muna yung camera. Hindi ko alam kung nakita ba ko So, itong bonsai materials na ito, just only update lang ito. Matagal na ito, tapos is until now hindi pa na forma. May nang lubo na ning wire. So I think tanggalan ko na ito ng wire. So ito yung itsura. So ito ang trabahoin ko. Yan. So dahil na sobraan siya o kalandong doon kung saan siya nakalagay, ito ang itsura niya, yung mga dahon hindi nagkuan. Then dito sa banda dito, pinabayaan ko kasi asa sinabi ko na before na pataason ako ni hantod mabot sa ubos. Then dire di makita kayo. Yan, nang lubo na ng mga wire. So tanggalin ko para dili ma-disturbo itong materials na ito. Ang target ko nito is itong kahoy. Ito is pupunuin ko na ng ugat. So gawin ko, ako na po na siyang palutan.
Salam to dapit diri. Ako na po ni paksian para mugawas na po ng gamot. Then mapuno na siya gamot for the future. So matagal pa ito. Then balik na diri sa usa. Yan ang itsura. Ito, maganda ito dati. Then lipat-lipat ako ng mga pot. Hanggang ganito ang itsura, hindi katulad nung nandyan. Yung makikita nyo. So tomorrow siguro yun ang i-share ko sa inyo. So napakadaming bunga. So matutuwa ako, tapos ang binta ko dyan is 15,000. That materials there. Yung bonsai na yan. So kasi mahirap maghanap ng ganyan na magpo-produce ng bunga marami. So that is 15K. So mag-start na ako magtrabaho nito. Ito, repotting. Magsimula na tayo. Ang gawin ko rin dito is tanggalan naman ng dahon para maging maliit itong dahon. Then tanggalan ko lang ng wire. Ililipat ko siya sa shorter stand kasi taas man siya. Mura man avatar. So ganito ang trabaho ko araw-araw. Walang ano lang ko pahuway, rest day lang during Sunday. Kasi pag hindi ko ito ayusin ito mga bonsai materials ko dito, maging kagubatan itong kapaligiran ng aming paligid. Kaya time to time ginugupitan ko, mostly depuliting lahat kasi para limpyo-limpyo lang tawon ang paligid. Then pag hindi ko na makaya, that's the time na yung asawa ko tumutulong, mag-hire na kami ng tagilinis. So ito na, natapos ko na, tapos tinanggalan ko na ng wire, tapos gipalutan ako dito. Pinalutan ko yung mga ibang parts pero hindi the whole para lumalabas yung ugat dyan, tapos marami na itong ugat mo. So follow next. Saan naman magpalit ako ng patungan. Ang balde. Mag-ano na naman, ripat. So, kailangan ilipat ko pa ito ng yung malaking turning table ko para hindi magka-disgrasya, baka mahulog, mabuwak na akong masitira wala ba ko ikapalit. So ito na, linipat ko na ng patunganan kasi mahirap pag yung balde lang ang papatungan ko, baka disgrasya, mabuwak akong masitira. So ang sa akin lang dito is i-try ko ito ma-save. So ito, saan ang itong front alin? Wala. Na 360 naman eh. Hindi ko alam nasaan yung front. Umiikot kasi. I think nagkalak man siya. So, wala yung front ko. Ay, umiikot kasi. So, ang gawin ko dito is gupitan muna, tapos is ubusin ko lahat itong mga leaves, parang ano yan tawag, dipulit. Yung sacrifice na lang itong mga bunga kasi ripat man eh.
Hindi ko na lang tinanggalan ng dahon kasi may nakita ako dito na sanga nga namamatay. So pag magtanggal pa ako ng dahon tapos mamatay din ito, sayang naman. Tapos isa, yung binunot ko, isa, yung root niya hindi pa masyadong marami. May mga space pa na wala pang, hindi pa puno ng root. So hindi dahilan dito yung napuno na siya ng ugat, yung status niya ngayon dito na parang namumutla siya. So I think isa sa area siguro kung saan siya nakalagay. So ang gawin ko dito, ilipat ko na lang siya doon sa ibang lugar tapos lagyan ng abono. So for this morning, I changed my mind na hindi ko na lang tanggalin itong mga dahon kasi ang dami nito tapos matagalan ako sa pagtapos. So ang gawin ko dito is lagyan ng kaunting soil dito sa taas tapos lagyan ng abono. Then ilipat ko ng ibang kabutangan ba para hopefully na maulian siya, then malabong na pod kasi ang nakaganda dito kasi itong portion, half of the puno niya is patay, then sa kabila lang ang buhay. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my bonsai materials here dito sa aming bahay, kung anong ginagawa ko araw-araw. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.